Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading, and this is for the sign of Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Gemini at yung mga bago po nating mga viewers. Tingnan po natin ngayon kung ano yung mensahe na makukuha po natin para sa iyo, Jenny, at sa iyong person. I don't want to be alone. Okay. So, napaka straightforward dito, Gemini. Napaka simple. Ayaw mong maging o ayaw mo nag-iisa. Siyempre kasi malungkot naman talaga pag nag-iisa ka eh. Though may mga advantages din to be, by yourself. Pero syempre, iba yung meron kang kasama or companion. May nagmamahal sa'yo. Alam yung meron kang ka-share sa mga bagay-bagay. Life in general, sabi nga nila. Kasi, di ba, lahat ng bagay naman na mai-share natin sa isang tao o sa ibang tao. Eh, nakakagaan ng pakiramdam, lalo na kung alam mong itong taong to ay tunay na nagmamahal sa'yo. Dahil alam niya na kilala ka niya, no? Alam niya kung ano yung mga bagay-bagay na nagpapaligaya sa'yo. Medyo malalim kasi nararamdaman ko ngayon about this message, no? Sometimes there is also that fear, no? Yung takot na kung nag-iisa ka lang, paano na, 'di ba? Lalo na kung ikaw yung tipo na very sociable, no? Mahilig makipag meet, no, ng iba-ibang klase ng tao, very friendly. Mahirap talaga na magkaroon ka ng particular time or space na or period sa iyong buhay na masasabi mong nag-iisa ka, no? Kasi syempre may kanya-kanya tayong mga destiny to fulfill, no? But you also have to appreciate, no, that other side na if in case na mag-isa ka nga, no, magkaroon ka ng pagkakataon o sitwasyon na magkakaroon ka ng way to be on your own. May mga maganda kasing reason behind kung bakit ka pinag-iisa, no? The way I see it is it gives you that that peace, yung katahimikan kapag ikaw lamang, wala kang ibang dinideal with, no? Kasi mas nakafocus ka sa sarili mo, ikaw lang. And maybe that is one big reason kung bakit ka pinag-isa. Para nga mas makilala mo pa mabuti ang iyong sarili. Pangalawa is, sabi ko nga, kung medyo mahirap na yung, alam mo yung meron kang mga nakaraan na
mahirap din na if you are with or dealing with other people, there are times na you appreciate na kung ikaw lang mag-isa, no, you don't have to deal with that on your daily life, no, on your mundane life. And also, the feeling na, alam mo yung, you only have yourself to trust. Parang, walang iba walang ibang personalities na nakapaligid sa iyo at the moment. Kaya, yung sarili mo lang talagang pagkakatiwalaan mo at mamahalin. Kaya, natuturuan ka nito na mas maging malapit ka pa sa iyong sarili. Okay? So, huwag nating gawing masyadong negative yung dating, no? I would see this to be something na kung bakit may opportunity o binigyan ka ng sitwasyon in case na magkaroon ka ng, alam mo na, pagkakataon na mag-isa. Merong napakagandang reason behind that for you to discover why you need to be by yourself. Okay, so let us see sa tarot kung ano yung message. The Six of Swords, the Fool, the Six of Wands, the Eight of Wands, and the Four of Cups. Bottom niya is Justice. Okay, Gemini. So, umpisa natin ditong card is the Six of Swords. Ito yung energy na sinasabi na naghahanap ka ng pagkakataon ngayon na karoon ng katahimikan. Yung katulad ng sinabi ko kanina lang. To have peace. No? Kasi kung makikita mo rito, umaalis ka no? You're going away. Lumalayo ka sa magulong sitwasyon. At you are trying to find a much quieter o tahimik na lugar o sabihin natin na magkaroon ng mas katahimikan sa iyong buhay. Kasi kung merong mga, alam mo na, misunderstanding kang na-experience sa ngayon o nakaraan, syempre naman, sino bang gusto na palaging ganun ang sitwasyon? Wala, di ba? Hahanap at hahanap ka ng paraan para magkaroon ng katahimikan, that peace na sinasabi ko. Ito yon, yung enerhiya na yon. And ano ba yung magiging challenge doon, di ba? With the Fool, this is an energy coming from an Aries. Magiging ganito ka parang sige na lang. Biglang out of the blue, biglang iisipin mo, sige, gagawin ko na yon. Aalis ako. Hahanapin ko yung katahimikan na yon. Or kung ano man yung naplano mo na matagal mo nang naiisip na dapat mong gawin. Bigla mo na lang siyang gagawin. That is exactly what it is. No? Mag-take ka ng risk. Hindi ka matatakot. No? Basically, you're not afraid to do the first step. Kung ano man yung decision na yon, sige lang. A-actionan mo agad ito. No? Kung ba nakikita mo na yung challenge is it's about time to take that leap of faith. Sabi nga nila na sige, gawin ko na. At syempre, ang gusto mo maging matagumpay yung maging decision mo dito, no? Itong dalawang cards na to,
maging matagumpay yung magiging outcome o magiging takbo ng desisyon mo with the Six of Wands. Kasi ang intention mo dito is may iparating dun sa person mo at sa sarili mo na rin. Na yun nga, with all this kaguluhan, no? Do ayaw mo talagang mag-isa, pero alam mo yung humihingi ng pagkakataon para gawin yon. Kasi nga umpisa pa lang ng card natin dito, sinasabi mo na ayoko na ng gulo, tama na, maghahanap ako ng katahimikan ko. Kaya ano sinasabi dito? Yung pag-ibig na nagiging, sabihin natin na ino-offer sa'yo, o yung pag-ibig na meron ka ngayon, hindi mo pinapansin o ayaw mong pansinin, ayaw mo bigyan ng importansya o halaga sa ngayon, no? Kasi nakaano ka ang focus mo is, no, ang focus mo dito ay ito, magkaroon ng katahimikan, to go away, to have peace of mind. Kasi kung gaba nabibingi ka na o naiinis ka na o punong-puno ka na, di ba? Parang ayaw mo ayaw mo na. Kaya nga ano sinasabi mo dito? Bigyan niyo naman ako ng hustisya, di ba? To be fair and square with me. Parang hindi ko na maramdaman ito kasi gusto ko lang talagang, maybe for once makaramdaman ako ng katahimikan sa buhay ko. Kasi kung merong kaguluhan nga, sabi ko, it's like you're fed up. Mahirap kasi sinasabi mo nga na ayaw mo talaga, as much as possible, you don't want to be by yourself, no? Pero nag-umihingi nga ng sitwasyon na ganun, diba? Ito yung sinasabi ko, paano kung nangangailangan na ikaw ay mag-isa muna, parang sinasabi sa'yo ng pagkakataon na lumayo ka muna, ikaw lang, walang iba, para mahanap mo yung sarili mo, para mas makapag-isip ka pa o magkaroon ka ng katahimikan nga, na hindi ka nakaka-experience kahit man lang isang araw ng walang pag-aaway, walang diskusyon, walang sigawan, walang pain, no? Walang sakit sa damdamin. Gagawin mo di ba? For your own sanity, di ba? Para sa sabi nga nila na mabuo pa yung iyong pag-iisip. Kasi minsan nakakabaliw din na puro pain na lang ba? Mahirap yun. Kaya merong good side ang pag-iiging mapag-isa. Okay? So, tignan natin. Ba't dito yung Six of Swords? Ba't dito yung Six of Swords? We have the Seven of Swords, the Emperor, and the Magician. Bakit ka pa aalis? Kasi pisa pa lang ng cards, Gemini. Alam mo yung Seven of Swords, meron talagang rason para umalis. Ito yung enerhiya natin na nagsasabi na may nagawa itong hindi mabuti, na merong pagsisinungaling, pagtatago, paglilihim.
diba? Backstabbing, yung mga ganon. O ano man yun, depende sa yung sitwasyon. Take it as it resonates. Pero meron talaga siyang ginawa. And with this person, you know, you might be dealing with an Aries nga, an emperor, somebody na older than you, or somebody na talagang supposedly mas ano siya, mas controlling sa'yo, mas determined, somebody na may sinasabi na, okay? In other words, yun yung pinapahiwatig dito ng emperor. And the magician, kung ka ba parang ang energy kasi ng magician is a more of a manifestation, no? Nag-iisip ka na sana ganito siya, sana maayos siya, no? Maybe what you're trying to say is ang emperor kasi is somebody na matured, somebody na talagang alam kung anong ginagawa, mahusay, no, sa pag ng kanyang career. Definitely mas matured at ano na siya, yung well established. I think you're trying to manifest that personality ng isang emperor with your person, na sana nga ganun siya. Kasi ang nangyayari is hindi marami siyang, alam mo yun, yung mga hindi magagandang traits, o mayroon siyang ginawa sa'yo na napakasakit, kaya mahirap, at gusto mong, at dahil doon gusto mong lumayo, no? Magpakalayo-layo or iwasan na siya. Bakit andito yung Fool? We have the Four of Pentacles, the Nine of Wands, and the Eight of Pentacles. Gusto mong, alam mo yun, yung gusto mong mag-hold tightly dito sa relationship na to. You don't want to let go. Sa totoo lang, ayaw mo. Kasi nga, ayaw mo maging ayaw mo nag-iisa. Pero dahil pagod ka na Siyempre lahat naman tayo napapagod, di ba? Pagod ka na sa kakatrabaho para ayusin itong sitwasyon nyo. Itong sitwasyon nyo, pwede rin naman kasing ikaw lang yung may trabaho, o ikaw lang yung kumikita, ikaw lang yung gawa ng gawa, no? Yung person mo walang nako-contribute, walang, sabihin natin, hindi niya na ibibigay yung kanyang share, no, sa partnership. Kaya nakakapagod talaga yung pakiramdam na yun, na isa lang ang kumikilos. Bakit andito yung Six of Wands? Ba't andito yung Six of Wands? Two of Pentacles, the Queen of Pentacles, and the Knight of Pentacles. Siyempre gusto nating maging tama yung ating magiging desisyon, di ba? Sabi ko dun sa pag-alis, sa paglayo, na biglaan mo na lang itong gagawin. Dadating talaga yung pagkakataon na minsan hindi ka pa sigurado, no? Kasi with the Two of Pentacles, binabalanse mo pa rin tinitignan mo pa rin yung magiging pros and cons nito. Kasi you wanted to be
somebody na talagang, fair and square with the Queen of Pentacles, na talagang somebody na stable, somebody na talagang very grounded, practical, yung ano mo, yung you can rely on, no? Yung energy na to. Kahit na sabihin nating mabagal siya with the Knight of Pentacles, kahit na mabagal yung magiging kilos, but the point is, alam mong sigurado naman, stable. Yun yung iniisip mo na kung bakit gusto mo na maging successful yung naiisip mo na paplano. Kasi syempre, I think this is really a very big step, no? Napakalaking desisyon para sa iyo kung yung gagawin mo ito. Hindi to basta-basta. 'Di ba? Ito yung energy na 'yon, no? A big step to be the fool. Na bigla mo na lang talagang i-execute yung naisip mong plano. Kung naisip mo na, sige, iwanan na kita, alis na ako, bahala ka na sa buhay mo, matalikod na lang ako. I mean, basically to leave you and to be by yourself, it's a very big decision. Kasi, sabi mo nga, ayaw mo eh. You don't want to. You keep holding on to this relationship. Pero, inihingan ka ng parang desisyon. Parang sinasabi sa'yo, ano bang gusto mo mangyari? Kasi, hindi mo na naman kaya ang ginagawa nitong tao na to sa'yo. Ano gusto mong mangyari? Diba? Yan ang tinatanong sa'yo. Bakit andito yung 8 of Wands? Oops. We have the Queen of Wands, the 10 of Cups, and the Ace of Cups. Ang gusto mo kasing iparating, no? Yung gusto mo iparating. Ikaw yung taong, alam mo yon, ano pa bang hahanapin mo sa iba? Nasa akin naman yung qualities na yon. May itsura ako, masarap naman akong kasama, I'm very flexible, or sabihin natin na I could be very sociable also. If you're finding or you're wanting somebody na you can enjoy with, very dynamic, creative. So I have that qualities as well, and I know I can make you happy with the 10 of Cups. And of course, yung love na ibibigay ko sa'yo is something really new and wagas, yung ba? True. Diba? If that's the message that you wanted to extend to yourself or to extend to your person, no? Parang yung nasabi mo na, ano pa bang hahanapin mo sa iba? Andito naman ako. Nasa akin naman yung mga qualities na hinahanap mo. Bakit tumitingin ka pa sa iba o nagagawa mo pang lokohin ako? Bakit andito yung 4 of Cups? Ba't andito yung 4 of Cups? We have the Queen of Cups, the King of Swords, and the Tower. Kaya ang nangyayari ngayon is hindi mo pinapansin yung pagmamahal na to. Itong pagmamahal na alam mong binigay mo na tunay, or kung meron mang dadating na iba sa future, parang ayaw mo muna, no? Dito, diba, ini-ignore mo tong cup na to na tunay ang pagmamahal sa'yo.
O may mag-o-offer sa'yo ng tunay na pagmamahal, pero hindi mo papansinin. Kasi magiging ano ka na, kumbaga ba parang very logical ka na ngayon, 'no? Very frank, na talagang sabihin natin na sasabihin mo agad, titignan mo agad yung mga bagay-bagay na nagbigay o nagdulot sa'yo ng sakit noon sa mga dati mong relationship. At biglaan ito, 'no? Biglaan ito, hindi mo in-expect. Magiging magiging ano ka, yung unexpectedly na ipapakita mo kung sino ka talaga, 'no, Gemini. Though, alam mo, 'no, nakatingin ka dun sa cup, tinitignan mo talaga 'tong pag-ibig na 'to. Pero dito, 'di ba, sinasabi mo parang hindi muna. Pero may dadating man na pag-ibig sa'yo, ngayon o sa future, medyo ilalabas mo talaga yung pagiging frank, yung pagiging very blunt mo, 'no, sa pagsasabi na magko-cause ng pagbabago, a change, 'no, that change ang mangyayari. I guess dahil sa naging experience mo sa past, mas mabuti na para sa'yo na malaman na kaagad, 'no, from the very start, na ito yung mga naranasan ko, kaya medyo kung bakit ganito ako ngayon. Pinapaalam mo lang sa mga dadating na relationship na ayoko nang ma-experience pa yon. Okay? Kaya you're just being very honest, which is good. Mabuti rin naman na sabihin mo o paalam mo na ganito ka. Nasa sa tao na yun kung paano ka tatanggapin. Mas malalaman mo nga kung talagang mahal ka. Kasi natanggap ka niya na gano'n. Natanggap niya na gano'n ka. Na natin kung ano pa yung advice para sa'yo. Ano na? Sabi dito, demonstrate love. Find out what is important to those you love and act on it. This is the same card na nakuha natin for Virgo. If in case you are dealing with the Virgo, Gemini. Pakita mo yung pagmamahal. Alamin mo kung ano yung importante para kung ano yung mga importante pa doon sa mga mahal mo at ipakita mo yun. Okay? Kung gaba parang don't hold on, don't stop yourself for not giving love. Alam mo yun, kung importante itong taon na to sa'yo, ipakita mo yung pagmamahal na yun. Yun ang gusto niya sabihin. Makikita mo ba yung tamang tao para sa'yo? Eventually, makikita mo ba yung tamang tao para sa'yo? Mamahalin ka ng tunay. Oops. It says here yes. And this is the High Priestess. Gamitin mo yung iyong intuition pagdating dito. Yung intuition mo lang ang magsasabi kasi kung siya na yung tunay na taong magmamahal para sa'yo. I-guide ka niya kung siya na ba. Kasi mararamdaman mo yun diba? Higit sa lahat, ikaw ang makakaramdam yan kung totoo na to sa'yo o ito na yung tao para sa'yo.
Kasi kung if there will be a small hint of hindi ka sure, no? Then, hindi pa yon. Kasi mararamdaman mo talaga kung siya na, if it's 100% na, yep, ito siya eh, siya yon. And you have to trust that, yung intuition na yun. Okay? So, yun yung sinasabi niya dito. Tanong natin. Kailan matatanggap meet ng Gemini? Kailan meet ng Gemini yung tao para sa kanya? Merong nag-flip. Oh, it says here, let it happen organically. Pabayaan mo lang. Mangyayari yan. Sa tamang pagkakataon, sa tamang oras. Okay? So, kung kanino mang enerhiya itong nakuha natin for Gemini, sana nakatulong ito ng malaki sa'yo. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na to. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.